Alright, so magandang gabi po sa bawat isa sa atin para po sa ating daily words of encouragement ngayong gabi ay patuloy na tayo po ay matuto ng salita ng Diyos. Tayo po muna manalangin bago po natin basahin ang ating text. Dakilang Ama, Diyos naming banal, salamat muli sa gabing ito na mag-aaral kami ng iyong salita. Turungan niyo po kami na may matutunan at mapag-aralan sa inyong salita. Pagpalain niyo rin po ang mga nakikinig na maabot ang kanilang mga pangangailangang spiritual at ma-encourage ko po silang mamuhay para sa inyong kaluwalhatian, sa kalooban ninyo at ganoon din para sa aming pamilya. Salamat Ama sa lahat ng pagpapala at biyaya. Ito pong aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Basahin po natin ang ating text dito po sa Hebrews chapter 6 verse number 10. The Bible says, "For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have shewed toward His name, in that ye have ministered to the saints, and do minister." Napakagandang talata po na tinuro ng writer ng Book of Hebrews na sabi niya ang Diyos ay hindi liko. God is not unrighteous to forget your work and labor of love. So, hindi po liko ang Diyos upang kalimutan niya ang mga ginagawa mo sa Kanya, ang iyong labor and your work, labor of love sa Panginoong Jesucristo. At alam niyo, kahit walang nakakakita po sa atin, ay gumawa pa rin po tayo ng tama. Gumawa pa rin tayo sumunod pa rin po tayo sa mga bilin ng Panginoon sa atin. So, kahit hindi po nakikita yan ng sino man tao sa ating paligid, basta tayo po ay nakikita ng Diyos, the best po yan kapatid, di ba? Sapagkat pag ang Diyos ang nagpala, ang Diyos ang nag-reward, sigurado po ako na hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Bakit? Maliwanag po dito For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Hindi siya liko para kalimutan ng mga work mo at labor mo na pag-ibig, na may pag-ibig para sa ating Panginoon. So sa paglilingkod po sa Panginoon, kapatid, ay ginagawa po natin lahat with all our heart, with all our soul, and with all our mind, as we love the Lord. Doon po sa Matthew 22 verse number 37. Thou shalt love the Lord thy God with all thy soul, with all thy mind, and with all thy heart. Diba? So lahat ng nasa atin ay talagang binibigay natin ang pag-ibig natin buong buo sa ating pong Panginoon. Ayaw po ng Diyos sa totoo lang ng idolatry. Sa ngayon po ay nagkakaroon, ongoing po ang translasyon ng Nazareno. Simula po kaninang alas 4 ng umaga. Ngayon naglalakad pa rin po sila, kapatid. So may mga na-collapse, may mga nasugatan, may mga na-disgrasya, maraming basura. So, na naiwan na kinumpis or nilinis ng MMDA, di ba? So, pero alam niyo po, ayaw po ng Panginoon ng idolatry, kapatid. Thou shalt not make any graven images, sabi ng Biblia. Thou shalt not make any graven images. Thou shalt have no other gods before me, sabi ng Panginoon. Ang Diyos po ay Espiritu. They that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Hindi po kahoy, hindi po itim, hindi po puti. Wala pong nakakita sa Panginoon. Wala pa pong Kodak noon or camera. Wala pa pong picture po nung araw. Wala pong itsura. Kumbaga, hindi po natin alam ang itsura ng Panginoon na totoo. Yung picture ni Jesus Christ ngayon na mahaba ang buhok, artista po yan sa Amerika yata kung hindi ako nagkakamali. At sabi niya, tanggalin niyo ang aking pictures dun sa bahay ninyo, sabi niya. Tanggalin niyo. Hindi ako yan, sabi niya, maawa kayo sa akin. Ginawa ko lang yan dahil ako ay aktor. Oo, nagpelikula lang ako patungkol sa Panginoon. Pero hindi si Jesus yan, sabi niya. Ako yan Tanggalin niyo yan. Yun ang request niya. Oo. Bakit? Wala pong picture talaga ang Panginoon. At kaya nga po, kapatid, we worship God in spirit and in truth.
So, paglilingkod po natin sa Kanya ay hindi po sa anumang imahen, kundi kung ano lang po ang bilin niya sa Biblia, yun lang po ang ating ginagawa. Di ba? At pag ginawa po natin yan, like ang sabi niya, Great Commission, di ba lesson natin kagabi, ay go to all the world. Oo. And teach, preach the gospel to every creature, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. So yun. Yun ang gagawin natin kasi yun ang bilin eh. Diba? Hindi naman bilin na magdala tayo ng panyo at maglakad sa kalsada. Wala pong ganyan. Ang bilin niya, go and preach the gospel to every creature. Yun. So, pag mahal natin ang Panginoon, keep my commandments, sabi niya. Oho. Kaya nga po, if we do that, sabi ng Panginoon dito, ay God is not unrighteous to forget your work and labor of love. So, yung paglilinis po sa church ay labor of love. Kaya bukas po, dito sa mga taga-Candon, punta po kayo dito, ho. Maraming mga puno po dito, kailangang linisin yung mga dahon na nalaglag. Tsaka, kailangang i-prepare na natin Saturday pa lang yung mga upuan. And yung mga kinakailangan gamitin natin sa worship. Part ng ministry na po natin yan, di ba? So, God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Yung kahit yung paglilinis ang CR, pagwawalis, labor of love yan. As long as ginagawa mo sa Panginoon. Oo. Yung beautification, like may mga tanim-tanim dyan na halaman, dadalhin mo dito at maging kagamit-gamit sa worship. Napakagandang bagay po yan. Ano? At your work and labor of love, ginagawa po natin yan para sa ating Panginoon, kapatid. Okay? So, pag ang Diyos po ang nakakita niyan at siyang nag-reward, siyang nag-bless, abay, hindi ka po magkukulang. Hindi ka po pababayaan. Kaya, huwag po tayong magsasawa, mahalin ang ating Panginoon, sapagkat hindi naman din po siya nagsasawang mahalin tayo araw-araw. Opo. So, andyan naman po ang pag-ibig ng Diyos sa atin araw-araw. Kaya sana po ay wag din po tayong magsawang ibigin ang ating Panginoon. Paano yan? Paano ibigin ng Diyos? Gawin ang kanyang mga pinag-uutos. If you love me, keep my commandments. Katulad ng pagsisimba, pagsalwining, pag-invite ng tao, compel them to come in that my house may be filled. At yung driving ministry, ushering ministry, and the choir, musician, and teaching and preaching ministry, at iba pang mga ministry, marami pa po. Lahat ng yan, hindi kakalimutan ng Diyos. Makalimutan man ng tao yan, hindi man mapansin ng tao yan, hindi man makita ang ginagawa natin maganda, ang Diyos kitang-kita niya po yan. At bahala na po siyang mag-reward sa ating pong mga ginagawa. Okay? So tayo po yung manalangin, dakilang Diyos, thank you muli sa inyong salita at paalala sa amin. Tunay nga, Panginoon, na when it comes to serving you, loving you, ay kahit walang nakakakita po sa amin, gagawin lang po namin ang tama na ayon sa inyong salita. Sapagkat sabi nyo, God is not unrighteous to forget your work and labor of love. So kaya nga po, Panginoon, thank you for the privilege of serving you. Kayo po ang mag-bless sa amin po, Panginoon, upang patuloy na makapagpapuri po kami at makapaglingkod sa inyo. Salamat po kayong may taas. Patawad Ama sa lahat ng kasalanang nagawa at pagpalain niyo po lahat ng nakikinig. Naway meron silang napulot na words of encouragement at prinsipyo sa gabing ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. So yan po ang ating daily words of encouragement ngayong gabi. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.